so ito yung mga dapat nating mga baguhin sa ating sarili. Kailangan mo tong gawin, yung right mindset and the right attitude towards the business. Okay? So, marami kasing gusto maging successful, no, sa ginagawa nila, sa business nila, pero hindi naka-align yung mindset nila sa ginagawa po nila. Okay? Ito naman yung dapat mong matutunan para maging successful. So kung ikaw yung tao na gusto maging successful sa haba na ng panahon, mataas na yung edad po natin, no? So kung ikaw po yung tao na nasa isip niya yung tinatawag na pag-asa, ito yung para sa'yo. Okay? So hindi kasi sapat yung tinatawag na sipag at tiyaga. Okay? So yung talino mo lang hindi sapat, pero napakalaking abante mo kapag ginagawa mo yan dito. Alam mo ba kung bakit? Dahil except sa talino at galing mo, sa sipag at tiyaga mo, kailangan mo ng isang opportunity, no? At isang sistema, may tamang sistema na pwede magbigay sa iyo ng malaking halaga doon sa sipag mo at sa talino mo. Okay? Kasi kung wala yung opportunity na yon, walang tulay para makarating ka doon sa gusto mong puntahan, doon sa gusto mong pangarap. Okay? So, dito ngayon sa RDB, napakalaki at napakagandang eroplano mo, pwede mong sakyan para mapabilis ang pagdating mo doon sa iyong mga pangarap. So, kung dito mo i-apply yung iyong sipag, tiyaga at talino, posible talaga na mabilis kang makakarating doon sa gusto mong puntahan na mga gusto mo sa buhay o mga pangarap mo sa buhay. So ito yung mga dapat mong matutunan bilang baguhan dito sa negosyo po natin sa RDB. So ito yung pinaka dapat mong matutunan. So, dapat ito'y para sa mga believers lang at kailangan mong baguhin sa sarili mo. Kung napakatagal mo na sa business, so sa network marketing industry, pero hindi ka nagiging successful. Okay? So ito yung mga dapat nating mga baguhin sa ating sarili. Kailangan mo tong gawin, yung right mindset and the right attitude towards the business. Okay? So, marami kasing gusto maging successful, no, sa ginagawa nila, sa business nila, pero hindi naka-align yung mindset nila sa ginagawa po nila. Okay? So, dito kasi, dapat humble ka, dapat open-minded ka, no? Dapat positibo ka na marami ka pang matutunan na mga tamang paraan at strategy para maging successful sa ginagawa mong negosyo. Okay? So, marami kasing mga tao pagkatapos makinig ay wala nang follow-up na pakikinig sa ginagawa nilang business. So, asahan natin lahat ng mga champions, no? Lahat mga winners, okay? Sa business man yan, sa sports man yan, sa movies man yan, o kahit saan ka mapunta, kailan mo maging expert. So, paano maging expert ka sa ginagawa mo kung ikaw mismo hindi open-minded? Okay? Isa lang yung bibig natin, dalawa yung tainga natin, dalawa yung mata. Kasi kailangan mo mag-observe, kailangan mo makinig. Okay? So, kailangan po nating makinig. Dito kasi, kapag marami ka nang natutunan, yun po kasi ang strong foundation mo sa business mo. Okay? With the right knowledge. No, kailangan mo lang makuha yung mga tamang kaalaman para mai-apply mo sa iyong negosyo. Marami kasing mga tao na sumali dito sa ganitong industry na kahit mga baguhan pa lang sila, yung mga kaalaman pa rin nila, yung gusto nilang isingit sa business. Pero kapag yung dating kaalaman natin na hindi naman pwede o hindi naman applicable sa ginagawa mong negosyo dito sa RDB, hindi yan magpo-prosper. So, kailangan mo baguhin. So, kailangan nating baguhin. Kagaya ko, kailangan ko baguhin. Yung mga tama lang ang gagawin. Kaya maraming gumagawa ng ganito, hindi nag-succeed kasi mayroon sila ginagawa na hindi dapat. Or baka kulang-kulang yung mga dapat nilang gagawin para magiging successful at maging effective po sa ginagawa nilang network marketing. So, ito, kailangan mong sapat na kaalaman, kailangan mong sapat na foundation, no? Kasi para hindi ka magaya ng 99% so na gumagawa ng ganito. Kasi yung 1%, yun lang ang nakagawa ng mga tamang mga strategy at mga tamang
paraan para maging successful sa network marketing. So, kailangan mo ng right knowledge. Kaya kailangan mo mag-humble down, kailangan mo makinig, kailangan mong makuha yung mga tamang strategy po dito. Okay? So, dahil baguhan ka pa lang, pwede ka naman magkamali-mali. Pero, wag naman yung sinasabi nila na sinasadya mo na lang kasi wala kang alam. So, kaya maraming mali sa ginagawa po natin kasi hindi po natin alam. Kaya para maiwasan yung mga mali na mga approaches, na mali-mali na mga tera natin sa labas, kailangan natin makinig muna. So, kailangan mo makinig sa iyong mentor, sa iyong business coach, kailangan mo makinig doon sa iyong upline, kung sino yung nag-invite sa'yo, yung nag-sponsor sa'yo, kailangan mo makinig sa mga speaker, no? So, kailangan mo makinig para makuha mo yung sapat o tamang idea, no? So, kung sino man yung upline mo, kahit pipitsugin pa yan, no? So, kailangan mo pakinggan kasi yun ang nauna sa'yo. Okay? So, kung mali naman yung nasabi or ginagawa ni upline, huwag mo naman gayahin. Kasi, yung mga tama lang ang kukunin natin para maging effective po tayo sa ginagawa nating negosyo. Okay? Kailangan ngayon pa lang, equip ka na agad. No? Kailangan mahasa, ma-build yung tinatawag natin na right mindset po talaga doon sa ginagawa nating negosyo. Kasi kapag mali yung mindset po natin sa ginagawa nating negosyo, kahit tama pa yung ginagawa, no, yung action po natin, pero yung mindset po natin ay mali, hindi po talaga tayo magiging effective at hindi po tayo magiging successful po sa ginagawa po nating negosyo. Okay? Pero kapag baguhan ka pa, pwede naman magkamali. No? Wala namang pinapatay dito na magkamali. Okay? So, kaso lang kapag paulit-ulit kang nagkakamali, no? At hindi binago yung sarili po natin, no? So, walang ang pinapatay dito, pero yung pangarap mo, yung goal mo, dandan mong pinapatay kapag hindi mo binago from negative mindset to positive mindset. Kailangan may positibo kang outlook doon sa ginagawa mong negosyo, sa networking mo, sa business mo. Kailangan mo tong gawin para tuloy-tuloy ka magiging successful gaya ng mga top earners. Okay? Huwag matakot mag-fail, no? So, huwag matakot ma-reject. Kasi matagal na tayong na-reject. Dati, nung bata pa tayo, humingi tayo ng peso, ng 2 pesos, 5 pesos. Di ba? Hindi tayo binibigyan agad ni mama or ni papa. Di ba? Pinapagalitan pa tayo. So, na-reject na tayo. No? So, nung dati ay nagpara tayo ng jeep, nagpara tayo ng tricycle, okay? Hindi tayo agad na napagbigyan. So, na-reject na tayo. So, matagal na tayo na-reject. Yung iba ay nanligaw, hindi sinagot. No? So, na-reject na po sila. No? So, dapat masanay ka sa rejection. Kasi yung rejection ang magpapatibay sa'yo kung bakit mo to gagawin ng tuloy-tuloy. Okay? Kaya kailangan mo mag-humble para maiwasan yung mga rejections. Okay? So, maiwasan yung mga failure sa labas kapag marami kang alam yung mga tamang approach na gagawin mo dito sa negosyo. Hindi nga natatakot yung mga scammers, yung mga illegal, yung mga sa Bisaya pa to, mangingilad sa gawas, no? Sa labas, okay? Hindi nga sila takot, no? So talagang hinaasa pa nga yung sarili nila para gawin yung mga bagay na yun. Ito pa kaya na talagang legal, ethical, moral, no? So yung ginagawa mo ay makatulong sa iyong kapwa, sa iyong mga kababayan, sa iyong mga kadugo, makatulong sa kanila na kung kulang yung kita nila, ito'y dagdag kita sa kanila. Okay? Kapag wala naman silang trabaho, ito yung pwede sila mag part-time, pwede sila mag full-time, no? Para magkaroon ng matinong trabaho. Okay? Pwede dito part-time business, but kailangan mo ng full-time attitude. Okay? So part-time mo nga lang 2 hours a day na ginagawa mo tong business na to, pero kailangan mo ng full-time attitude. Anong ibig sabihin ng full-time attitude? Part-time mo lang to ginagawa, pero 100% dapat nakikinig ka. Okay? Sa mga tama na mga paraan,
or mga tamang strategies na tinuturo ng mga iyong mga business mentors and business coaches. Okay? At yung upline mo. Okay? So, kailangan mo kasi dito ng 100% na belief or confidence. No? Not 99%. Kasi kahit isang tuldok lang ng belief mo ay mababa, no? Kahit 1% lang po yan, yung 1% na yan, yan ang magpapabagsak sa'yo. So, paano magiging 100% sa ginagawa mong business dito sa RDB? So, kailangan 100% yung belief and confidence mo, kailangan mo lang mag-humble down. Kailangan mo lang makinig sa mga mentors mo, no? So, sa kumpanya, sa CEO po natin, lalo na CEO po natin, no? Napakabuting tao, matatawag ko na successful na po siya. Ginagawa niya ito para sa atin. Okay? So, yun. I-enjoy mo lang to, yung mga ups and down habang ginagawa mo tong business na to. I-enjoy mo lang. Huwag ka matakot na na-down ka. Okay? So, doon ka magkaroon ng lessons doon sa panahon na ni-reject ka, doon sa na-down ka na, doon ka magkaroon ng lessons bakit ka nag-down, bakit ka nag-fail, bakit ka na-reject. Instead na isipin mo yung negative, no? So, isipin mo yung positibo na nangyari sa'yo, panahon na nag-down ka, at yung mga lessons na makukuha mo during nag-down ka, during napifail ka o na-reject ka. So, instead na hindi ka natutuloy, dapat tuloy-tuloy ka mag-aral. Bakit? Ano ba yung ginagawa ng 1%, no? Na naging successful po sila kaysa doon sa 99% na hindi naging successful. So, dapat yun ang iisipin mo palagi, no? Yung pag-iisip, paano ba magiging successful. Okay? So, i-enjoy mo lang lahat ng ups and downs towards your goal, no? Habang nagmamaster ka pa ng mga skills mo sa business dito sa RDB. No? So, habang minamaster mo pa ito, yung 8 business skills po natin, habang minamaster mo pa yon, dapat tuloy-tuloy ka lang. No? So, kung gagawin mo to ng full time, gawin mo to ng 5 days, no? To 12 hours a day, o 8 to 12 hours a day kung mag full time ka. Then, during Saturday and Sunday, ibigay mo yun sa family mo. Okay? So, pwede mo tong gawin. Then, toto ka lang within 2 years. Gawin mo to ng tuloy-tuloy in just 2 years para magka-resulta ka. Okay? Then, kung gawin mo to part-time, gawin mo to 2 to 3 hours a day. Nang tuloy-tuloy hanggang Sunday, 2 to 3 hours lang po. At focus ka within 2 to 3 years. So, marami na po akong nakita na napaka-successful sa ginagawang business na ganito. Kaya ngayon, kahit hindi pa tuloy-tuloy yung kita natin, tuloy-tuloy pa rin tayong nag-aral. At tuloy-tuloy tayo na ginawa yung business sa tamang paraan. No, kahit may ma-misinterpret ka man sa labas, ang importante, ginagawa mo to ng tama. At ikaw lang nakakaalam dito dahil ikaw lang ang nag-aaral. Huwag ka umasa na may magbago sa'yo kung wala kang gagawing bago po dito. Okay? So, kailangan may mabago po sa atin. Unang-una yung mindset. Okay? Ito yung tip number 1 na itinuturo ko po sa'yo para patuloy ka maging successful sa ginagawa mong business dito sa RDB. So guys, hopefully nakatulong itong sampling tip ko sa'yo. Abangan mo tong tip number 2 habang ginagawa mo tong business na to.